Magandang araw po sa ating lahat. This is Councilor Danny Dayanghirang here in Davao City. Ang ganda ng Davao, ang ganda ng Pilipinas, mahalin po natin ito. At sana po kung saan kayo ngayon ay nasa mabuti kayong kalagayan. Lahat ng mga nanonood sa atin sa ibang bansa at saka here in the Philippines, God bless Philippines. Sana po, again, ulitin ko, ay nasa mabuti kayong kalagayan. Pag-uusapan po natin ngayon dito, yung infrastructure road network program ng lungsod ng Davao. Yung Davao is located in the southern part of the Philippines. If titingnan mo yung map, alam mo yung Pilipinas were divided into three. You have Luzon, Visayas, Mindanao. Just very brief, just a background there. Parang you are hovering Davao, makikita mo yung buong Pilipinas. Pag nakasakay ka, makikita mo yung map. We have 7,100 islands. From Davao, magbabaylan ka, pwede kang pumunta ng Cagayan de Oro. Pwede kang, pagdating mo ng Cagayan de Oro, magko-cross ka sa Pangil Bay. Nadaanan ko dati, naglansa lang kami. Nagbarko, very brief, malapit lang. But ngayon ay may tulay na, no? So, yung Pangil Bay, Lanao, tatawid ka ng Usamis, din pagtawid mo ng Usamis, tuloy-tuloy na yan. That is Zamboanga Peninsula. Kung tutuloy ka naman, kakanan ka, dadaan ka ng Surigao. Before Butuan, or Cagayan de Oro, magra-right turn ka, pupunta ka ng Kabadbaran, magko-cross ka ng Surigao, Sea, tatawid ka, pagdating mo doon is Southern Leyte na. Then yung Leyte is region, malaking region yan. Yan ay Bisaya dialect, Leyteño, Waray. Then hanggang doon sa municipality of Gian. Then tatawid ka down to Sorsogon. Then pagdating ng Sorsogon, Bicol region, pababa na ng Pilipinas. Ganun po yung baylan, ano? Then pagdating mo sa Metro Manila, kung gusto mong pumunta pa ng north, maraming way yan. Dati napakatagal bago dumating doon. But sa daming expressway na ginawa si former President Rudy Duterte ay napakabilis na. Hanggang paakyat ng Baguio, kakanan ka ng La Union. Kakanan ka ng before Pangasinan, kakanan ka going to La Union, then Ilocos Sur, Ilocos Norte, hanggang doon na sa dulo. So, that is northern part. Then, pag umakyat ka naman, pwede kang umakyat going to Cordillera, Nueva Vizcaya. So, paakyat na yan, papuntang Baguio yan. Then, dito sa baba, pwede kang kumaliwa, papuntang Bataan, Nueva Ecija. Yan, ganun kalawak yung Luzon, no? Dito naman, sa southern part, you have Batangas. Pag galing ka ng Bicol, padaan ka ng Quezon. Malaki yan. Province of Quezon, Province of Laguna. Sa left side, going to Manila ay Batangas. Then, going to the right, Metro Manila ay part of Rizal, Bulacan. Now, here in Mindanao or here in Visayas, connected by islands yan. Maraming pwede kang magbarko from Cagayan de Oro to Cebu, Davao to Cebu, then from Cebu, pwede kang dumiretso sa Bohol, then Dumaguete, fast craft, pwede ka ding from boat, pwede ka ding sumakay ng Robles shipping, going to Tacloban and Leyte area. So, ganun po yung Pilipinas. Now, here in Davao, we are located in southern part, which is boundary of Davao provinces, Bukidnon and Central Mindanao, as well as Region 13, which is going to Butuan. Now, very critical itong Davao because isa ito sa pinakamalaking city. During the time that Mayor Sara is nandito, siyempre mayor namin, at ako ay chairman ng Committee on Finance. Ako yung pinadala niya to represent the 2nd District diri sa atong distrito sa Davao to discuss yung road network. And sabi ni Mayor Sara, Sir Dan, i-connect nato ang 3rd District, which is Turil, Kalinan, sa Paquibato District.
para diretso-diretso ngadto sa Panabo. And because of that, lahat ng project kasi, karamihan dyan, under the local government code, it should be with the consent or with the recommendation of the local government units. So, for example, meron kang i-request na project, usually dumadaan sa Sangguniang Panlungsod. So, yung listing ay dumadaan sa akin dahil ako yung chairman ng finance to favorably endorse some of this project. So, karamihan ng mga project ngayon sa lungsod ng Davao ay naging totoo na, no? Not only a dream or a visual idea of Mayor Sara, but now ay nagiging actual na. So, we have roads from Davao going to Pakibatu area. Then, from Pakibatu area, nakukonect na ito going to 3rd District area. Because Davao, sa gitna ng Davao ay may malaking Davao River. Yung Davao River namin yan ay galing sa taas, which is Bukidnon, pababa. So, lahat ito may mga bridges na yan. Nagko-connect dun sa separate area at saka dito sa kabila. Connecting the 2nd and the 3rd District. So, may mga kalsada nang nagawa. For example, dito sa district ko, we have Kabantian that will connect to Acacia. Then to Acacia, bababa ka ng, what you call this? Bababa ka ng going to Davao del Norte. Pwede ka mang dumaan din dito sa San Isidro. Then, yung isang way, sa Barangay Gatungan, bababa ka down to Calyawa. Then, pagdating mo ng Calyawa, tutuloy ka sa Pakibatu District. Then, from Pakibatu District, pwede kang yung Calyawa, tumawid ka through Lampianao Bridge, which is connected to 3rd District. So, itong mga network na ito ay naging reality na ngayon. At totoo na, no? Hindi imaginary, meaning nandyan na yan. At dahilan dito ay nasolve din yung problem ng insurgency. Alam mo, at that time, malakas yung insurgency kasi walang mga sasakyan nakakaakyat. At saka ngayon, dahilan sa road network ng Build program ni President Duterte, not only on the part of the 2nd District, but including the 3rd District of Davao, malawak ito, malaki. So lahat yan, malalaki ng kalsada dyan. At meron ng mga ilaw. At pag may ilaw na, meron ding mga communication, yung signal ng mga cellphone. At dito ay paatras yung mga NPA sa malayo na. Dahilan, yung mga tao ay nagre-report, no? By cellphone. Pag may mga bago dyan, hindi nila alam, doon sa loob ng bahay, may nagsasabi na doon sa pulis or sa barangay captain or sa sundalo. So, maraming nahuhuli. Then, another modeling na napakaganda na siguro i-feature natin dito, yung Task Force Davao. Kaya lahat ng mga elements, may mga criminal minds na gustong pumasok ng Davao, ay na-checkpoint pa sa pagpasok pa ng Davao. Yung mga contraband like drugs, ang daming nahuli sa checkpoint kasi lahat ng mga sasakyan na papasok sa Davao ay merong X-ray, no? Parang sa airport. Bababa ka sa sasakyan, dadaan yung mga passengers, lahat ng mga gamit mo ay dinadaan sa X-ray. So, unknowingly, maraming hindi alam na meron pala ito at maraming nahuli. So, isang model yon na napakaganda na nagawa ng Duterte administration. Now, dito tayo sa road network, ituloy natin. Ongoing ito. So, massive ang development. Meron kaming bypass road. Nasa ilalim po ng bundok ay doon dadaan yung tunnel. At pagpasok doon ng tunnel, this will decongest traffic from the urban centers. Then, what is good also, if i-feature din natin ito, na-feature ko na last time, yung mga bridges, is yung coastal road, no, na that will connect yung coastal natin kasi yung Davao River, sa dulo niyan ay meron ding tubig, no, so dapat makonect yun. Nagamit din po yung coastal road ng lungsod ng Davao. So, very spacious. Ibig sabihin, malaki. Malawak ang transport communication. And what is good, sa sinabi ko sa unahan kanina, is we have water.
and we do not have brownout. So, karamihan dito ay usually dito na sa Davao tumitira, no? Initially, we have around 80 flights a day. And connected dito, Hong Kong, mga international flights ay meron na. At parami ng parami yung mga local flights. Dahil nakikita nila dito na sa lungsod ay we have 1.8 million population. So, punong-puno kahit yung mga airport. Kaya napakalaking legacy ng mga Duterte dito sa lungsod ng Davao. And I just want to share this to all of you na as part of our media responsibility to share that this can be a model in other areas na road network is very, very critical. And of course, lahat ito ay dinadaan sa Barangay Development Council, from Barangay Development Council, iakyat ito sa City Development Council. Kaya yung city planning namin, which is also gumagawa ng annual implementing plan, which is 20% of the total budget for infrastructure, ay connected dun sa development plan. Na kung saan ay pag sinabmit ito dun sa City Council when I was there, at tayo will be trying to come back again as a City Councilor when I was the chairman of the committee, nakikita namin yung visual what we want to see for infrastructure at ito ay nilalagyan ng pera. Not only that, pag kulang, yung pera ay ito nilalabi natin sa national government para magkaroon ng project. Hindi kayong, kahit ano na lang maisip ng politiko, yun ang masusunod. No, here in Davao, we follow what we call this, the development plan. So, yun po. So, we are sharing to you yung aming mga nagagawa na road network dito sa lungsod ng Davao na that connects from one area to the other. At ito ay nagiging fundamental requirements, kinakailangan na requirements for the investors to come. Kaya makikita mo, development and business here in the city of Davao are sprouting. Buildings are also sprouting. Dumadami po. Hanggat sa muli, another legacy ng lungsod ng Davao, road network from one area to the other, na sinimulan ni Mayor Sara Duterte nung presidente si Mayor Rudy ay in-endorse namin at ito ngayon ay makikita na yung reality. Till next time, ang ganda ng Davao, ang ganda ng Pilipinas po. Mahalin po natin ito. This is Councilor Dayang Hirang. Bye for now. See you again. A political analyst, Danny Dayang Hirang, shares his commentaries and analysis on the latest issues. As a veteran public servant, offering his insights and critical thinking. As an educator, he speaks the truth that matters. Our seasoned legislator, Danny Dayang Hirang, is live every Monday, Wednesday, and Fridays at 6:30 to 7:30 p.m. via Facebook. Follow us on our social media platforms for more details. Mahalin natin ang Pilipinas.